mag-share ng Word of God. Libre lang po. Okay lang po. Magandang araw po. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay lang po ba makinig ang bawat isa habang tayo ay nagbibiyahe? Gusto ko lang po ay bahagi ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig ng Panginoon na natanggap ko, gusto ko pong ibahagi sa inyong mga buhay. Hindi ko man alam anong pinagdadaanan ng bawat isang naririto. Gusto ko lang po sabihin at ipaabot na mahal po kayo ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon, problema na pinagdadaanan po natin, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Jesus ang sagot sa lahat ng meron tayo. Ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan mo si Jesus. Ano mang achievement na meron ka, ano mang pera, naranasan po natin sa buhay natin na lahat meron, or nagde-desire ka o may hinahanap kang bagay sa buhay mo, mabili mo man pero may kulang ka din. Gusto ko pong sabihin sa inyo na si Jesus ang kulang ngayon sa buhay natin kasi sabi niya, without Him we are totally nothing. Our life is totally nothing without the Lord. Kahit graduate ka pa, professional ka, marami kang pera, nagta-travel ka man, diba, lahat ng gusto mo nabibili mo man. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kung wala si Jesus, sa buhay po natin walang kwenta. So gusto po ng Panginoon sa pagkakataong ito, mahal na mahal niya po tayo at hindi po sapat at yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, hindi po natin yun mararanasan kung hindi natin pagsisihan lahat ng nagawa nating kasalanan. Sabi po sa Roma 6:23, na sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Lahat po ng ating kasalanan, merong kabayaran po yun. Lahat ng kasalanan, pag sinabi po natin kasalanan, lahat ng ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos, kasalanan po yun. At ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi po dito, hindi ito physical. Kaya napansin niyo po, araw-araw nagkakasala po tayo. Sabi po sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, araw-araw nagkakasala po tayo. Pero pansin po natin, bakit buhay pa rin tayo? Kasi ang sinasabi pong namatay sa verse na ito, ay ang spiritual natin, buhay. Lahat po tayo nawalay sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. The moment po na nagkakasala tayo po ay nawawalay sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung indikasyon na tayo ay patay sa spiritual? Ito po, wala rin ng alinsin paborin ka pa. Ano pa po ang indikasyon na patay tayo sa harapan ng Panginoon? Spiritually. Wala po tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag Word of God na boring para sa atin, or isa pa po ako mismo nakaranas po nito, pag nagbabasa po ako ng Bible, di ko po maintindihan. Pero pag Wattpad, kahit po magdamag akong magbasa, okay lang. Pag nanonood ako ng K-drama, okay lang. Kahit 2 days, 3 days ako hindi natutulog, okay lang sa akin. Pero pag nagbabasa ng Bible, di ko maintindihan. Indikasyon po yun na tayo po ay nawalay sa harapan ng Diyos. Tayo po ay malayo sa harapan ng Lord. Pero I'm here po hindi para i-condemn tayo. Gusto po sabihin sa atin ng Panginoon na may pag-asa pa. Ang Diyos po, may kakayanan, baguhin yung mga buhay natin. Alam po ba ang lahat dito? Lahat tayo nagde-desire po na magbago yung buhay natin, pero hindi natin alam kung hindi natin alam kung paano. Gusto ko pong sabihin sa inyo na walang imposible sa harapan ng Diyos. Kaya niya pong baguhin yung buhay natin. Kung ako po binago ng Lord, laman po ako ng bar dati. Nagda-nightlife po ako dati, grabe po ako magmura. Gumagawa ng immoralidad, nagtututime po ako dati, gumagawa ng kasalanan. Okay? Kung ako po binago ng Diyos, alam ko kung walang imposible po sa atin. Hindi po sapat na araw-araw, linggo-linggo nagsisimba lang po tayo. Gusto ng Panginoon, talikdan po natin ang kasalanan natin. Sabi sa Lucas 3:3, pagsisihan na talikdan natin yung kasalanan natin. Hindi po sapat na nagsisisi lang tayo. Ito po yung nagsisisi lang. Alam mo, nagkasala ka, tapos umiyak ka, nagsisi ka lang. Pero, still doing the same sin. Gusto po ng Panginoon na ang kasalanan po ay pagsisihan natin ay may kasamang pagtalikod. Pag sinabing talikod, ibig sabihin, nakatalikod po kayo, nakikita niyo ba yun nasa likod? Hindi po. Same with sin. Kapag ang kasalanan po tinalikdan natin, ibig sabihin, hindi na natin nakikita yung sarili natin na ginagawa yung dating kasalanan natin. Whereas, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. So gusto po ng Panginoon na talikdan natin yung kasalanan natin. Gusto niyang pumasok sa mga puso natin, buhay natin. Ang ibinabahagi ko po sa inyo sa Jesus, dahil walang ibang namatay po sa atin, kundi sa Jesus. Sabi po sa John 3:16, okay? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Okay? Binibigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na maging anak niya. For whoever believes, ibig sabihin kapag sumampalataya, akala ko dati po lahat anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, ang sinong tumanggap at sumampalataya, binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binibigyan lang po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos the moment po na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. At pag sinabi mo pong tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ibig sabihin hinahayaan mo siya na siya na yung maghari sa buhay mo. Hindi mo na hinahayaan yung kasalanan na maghari sa buhay mo. Sapagkat
Bakit mas pinipili mo ng sumunod sa kalooban ng Panginoon? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal niya po tayo pero hindi niya po mahal ang kasalanan ginagawa natin. Kala ko po dati, mahal ako ng Diyos, hindi po ako mapapahamak. Mali po pala. Totoo po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang patunay po namatay siya para sa atin. Kapalit po nung gusto ng Panginoon na talikdan yung kasalanan natin. Pero may pag-asang binigay po ang Diyos sa buhay natin. Naging libre po yung kaligtasan. Sabi po sa Roma 6:23, ngunit ang kaloob ng Diyos. Ibig sabihin ng kaligtasan, libre po. Grabe no, libre na ngayon kaligtasan, pero bakit hindi tayo sigurado sa bawat araw ng buhay natin? Okay? Gusto po ng Panginoon na tanggapin natin siya sa buhay natin. Okay? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi natin alam yung buhay. Mga ate, mga kuya, kung may bagay na sigurado lahat tayo mamamatay. Kung may bagay na hindi sigurado, hindi natin alam kung kailan. Kaya gusto ng Panginoon po na tanggapin mo siya araw-araw ng buhay natin, maging sigurado ka. Iba nga po natulog lang, no? Hindi na nakagising. Iba nga tumawid lang, gasagasaan. Hindi nga po natin alam na habang nagbibiyahe tayo, hindi natin alam yung buhay. Maybe this is that time po na binigay sa atin ng Panginoon para tanggapin mo siya. Buo, totoo sa buhay mo. Kasi hindi natin alam yung buhay. Nagmamayabang po tayo kapag sinabi natin bukas buhay pa po tayo. Gusto po ng Panginoon na yung buhay natin ipasakop, bigay natin yung buhay natin sa Kanya. Talikdan ng kasalanan, pagbalik loob mo sa harapan ng Diyos. Gawin mo siyang Panginoon at hari ng iyong buhay. Hindi na masusunod ikaw, kundi ang Diyos ang sa buhay mo. So, gusto po ng Panginoon, tanggapin mo siya. Sabi po sa Roma 10:9, na kapag isinambit ng iyong bibig, si Jesus ang Panginoon, hindi yung tagapagligtas, maliligtas ka. I believe that today is the day of your salvation. Maybe tomorrow will be too late. Hindi natin alam yung buhay. By this time, I will lead you in prayer. Panalangin ang pagtanggap po kay Jesus. Alam ko po, matagal mo nang kilala siya sa pangalan. Pero by this time, gusto po ng Panginoon makipagrelasyon po sa'yo. Yun po yung gusto ng Panginoon. Okay? So by this time, allow me to pray for you. I lead you in prayer. Yung po ang ating mga ulo. Ikit ang ating mga mata. Sundan niyo po yung panalangin. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Ama makapangyarihan sa lahat. Ama makapangyarihan sa Maraming lahat. salamat po. Maraming salamat sa salita mo. Salita na mo. aking narinig. Na aking narinig. Hindi ko po kayang iligtas ang Hindi ko aking po kaya- sarili. Hindi ko po kayo iligtas sa Pumasok aking ka po. sarili. Pumasok ka Sa po. aking puso. Sa aking At puso. maghari ka o Diyos. At maghari ka o Sa Diyos. aking buhay. Sa aking buhay. Simula ngayon, Simula ngayon. ikaw na ang aking ama. Ikaw na ang aking ama. At ako na ang iyong anak. At ako ang iyong anak. Maraming salamat po Maraming salamat po sa kaligtasan sa kaligtasan na aking natanggap na aking natanggap sa mga oras na ito. sa mga oras na ito. Maghari ka o Diyos Maghari ka sa o aking Diyos buhay. sa aking Sa buhay. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Remain na kayo po pag-pray ko po kayo. Father in heaven, in the name of Jesus, I pray for all the people, Panginoon, na narito sa sakyan ito. Pumasok ka sa kanilang puso. Nakita mo ang kanilang buhay, Panginoon, na totoo at tinanggap ka nila. Sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord, ang buhay nila, Panginoon, ay para sa iyo na at tanging sa iyo lamang, Panginoon. Na itinanim mo sa kanilang mga puso, sa pagkakataong ito ay mamumunga. Lord, magdi-design na sila na simula ngayon, magkaroon sila ng totoong relasyon, magkaroon sila, Panginoon, ng mainit na relasyon, Panginoon, sa iyong harapan. Protect them, preserve them, Lord God. I pray na turuan mo sila, Panginoon, na higit na talikdan ng kasalanan at magbalik loob sa iyo. Salamat, Panginoon, preserve them, hindi lang ngayon, kundi abang sila ay nabubuhay, sila ay magpapagamit sa iyo. I pray, Lord, sa bawat may pinagdadaanan, bigat, karamdaman, Lord, I pray for healing. In the name of Jesus, I speak healing upon them. In the name of Jesus, and I pray, Panginoon, sa bawat may karamdaman, mayroong burden, may pain, Panginoon, may nakakaranas ng depression and anxiety, in Jesus' name, I pray, God, na patuloy na bigyan mo sila ng kagaanan sa pagkakataong ito. Bigyan mo sila, ibuhos mo ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Kapayapaan at kagalakan, Panginoon, hindi kayang ibigay ng mundong ito at ang material na bagay. Salamat, Lord, ayaan mo na ang satisfaksyong maranasan nila sa bawat araw ay nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, we praise you. In Jesus' name, protect us, Lord, even sa driver naman. Ingatan mo kami at ang aming pamilya, Panginoon, ang kanyang pamilya din, I declare blessing, prosperity sa bawat pamilya namin. Thank you, Lord, we bless you. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyong